Umabot na sa 13.6 bilyong piso halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng Philippine National Police sa kailang pinaigting na anti-illegal drugs operation sa loob ng unang 6 na buwan ng 2024. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, iniulat po ng Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na ito ay bungaan niya ng 1,777,736 na gramo ng shabu. 3 million ba yan? 599 daw na gramo ng marijuana. O marijuana ba yun? O 4,951 naman po na gramo naman po ng marijuana plants. Ayun. 20,620 naman na gramo ng cocaine at 4,177 gramo ng ecstasy. Ito naman ay resulta ng 20,000 o 23,515 na operasyon ng PNP mula po noong Enero 1 hanggang Hulyo ng 21 sa mga nabanggit nga po na operasyon. 28,804 na mga suspect ang naaresto at naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. O nakita mo ang ganda ng balita, walang paulat na namatay, di ba? Wala akong nabasa doong minamatay. O nakakakumpis ka ng ganong karaming drugs. Ay para nga tayo nagbabasa ng numero ng eleksyon, bilangan ng eleksyon, daming numero eh. Ayun o, ganong kalakas ang kampanya ng PNP. Sana ganon din ng PDEA, ng gobyernong ito, under President Marcos, pero walang casualties. O di ba? Pwede pala yun. Kaya talaga yung tukhang double barrel campaign ay napakadugo, napakadelikado. Yan, ngayon binabalikan na sila. O yan. Yan ang programa ni Pangulong Marcos. Rule of law. Pag may ebidensya, imbestigahan. Pag may ebidensya, dalhin sa korte ang usapin. Ang korte ang magsasabi, after trial, due process, kung guilty or not guilty. Yun ang tama. Di ba? Hindi tukhang, hindi double barrel na katok sabay putok. Pambihirang buhay yan, oo. Ayan, human rights violation yan. Extrajudicial killing ang dating yan. Kaya tayo'y controversial sa buong mundo. Ay sa ilalim po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nirerespeto ang human rights o karapatang pantao na ito'y dapat protektado sa ilalim ng ating mga batas. Ayun yun. Hindi po ako spokesman ng Malacanang, dinidiin ko lang. Kasi yun naman ang from day one ay sinabi ng Pangulo. Rule of law, due process, bigyan ng pagkakataon ng mga akusado para din may pagtanggol ang kailang sarili at korte na ang bahala. Yan ang napakaganda na galaw sa hustisya sa kasalukuyan ng ating pamahalaan.